Shout out everyone. Ayan, so buhay Yaya, si Konyang, kasama ko si Moymoy. And shout out sa mga kapwa natin OFW, lalong-lalo na sa mga kapwa ko nanay. Hindi madali ang buhay abroad, lalong-lalo na kung ikaw ay isang nanay. So shout out yan sa mga nagbabalak pang pumunta dito sa abroad, lalong-lalo na sa mga kapwa nanay na may mga anak na maiiwan. Bago kayo mag-decide na pumunta dito sa abroad or maging OFW, isipin niyo muna ng makailang beses kung kakayanin niyo ba yung mga sitwasyon na darating sa buhay niyo. Hindi po madali na iwanan ang sariling anak para mag-alaga ng anak ng ibang tao. Hindi po madali na mapalayo sa mga anak, lalong-lalo na kung nagkakasakit. Dito, pag may sakit yung alaga mo, lalo na kung katabi mo matulog, alagang-alaga mo 24/7, nagpupuyat ka, nagpapagod ka. Samantalang pag ang anak mo ay may sakit sa Pilipinas, hindi mo alam kung naalagaan ng maayos kasi wala ka dun sa tabi nila. Dito, alagang-alaga mo yung anak ng amo mo, malinis. Pero hindi mo alam po yung anak mo sa Pilipinas ay madungis. Sobrang sakit po sa pakiramdam ng isang nanay na iwanan ng anak at mag-alaga ng anak ng ibang tao. Kaya dapat, bago kayo pumunta dito, maging handa kayo, baon kayo ng lakas ng loob para labanan lahat ng mga pagdadaanan ninyong hirap dito, lungkot at homesick. Alam niyo yung malungkot na realidad bilang isang OFW? Kagaya ngayon, masama yung pakiramdam ko, medyo masakit ang ulo, pero kailangan natin ipagpatuloy yung trabaho natin dito kasi sinasahuran tayo ng amo natin. Hindi tayo pwedeng umayaw, hindi tayo pwedeng magreklamo, di ba? So yan yung malungkot na parte ng buhay OFW, na pag tayo nagkakasakit dito, walang ibang tutulong sa atin, walang ibang magko-comfort sa atin kundi sarili lang natin. Kaya mga kapwa ko kakonyang at mga kapwa ko ka-OFW, ingatan po natin yung sarili natin dahil wala pong ibang tutulong sa atin kundi tayo lang, na kahit may sakit tayo, kahit na may dinaramdam tayo, tuloy ang trabaho dahil binabayaran tayo ng mga amo natin. May kontrata tayong pinirmahan at may mga trabaho tayong dapat gampanan. Ayan, hindi katulad sa Pilipinas, pag nagkakasakit ka, may pamilyang tutulong sa'yo, may pamilyang magko-comfort sa'yo. Dito wala, mag-isa ka lang talaga. So yan po ang pinakamalungkot na buhay ng isang OFW. Shout out mga kapwa ko OFW. Sa mga gusto pong mag-apply bilang OFW dito sa abroad or gusto pong magtrabaho dito sa ibang bansa, unang-una pong gagawin ninyo, iiwanan nyo yung buhay nyo dyan sa Pilipinas at babaunin ninyo dito pagpunta sa abroad yung mga pangarap at mga goal ninyo kung bakit kayo mag-a-abroad. Paano ko nasabi? Ibang-iba po ang magiging buhay nyo dito. Dito, utusan po tayo. Diyan sa Pilipinas, kung sanay kayong magising na tanghali, lalo na pag kayo ay pagod at puyat, dito sa ayaw at sa gusto ninyo, lalong-lalo na kung may mga alaga kayong nag-aaral, kailangan mong gumising ng maaga kahit pagod at puyat ka. Sa Pilipinas, kung party goer ka, dito magagawa mo lang yan every day off mo. Pero kailangan pag uwi mo, hindi ka lasing kasi may trabaho ka the next day, di ba? Kailangan ipakita nating responsable tayo at wala tayong masamang record dito sa mga amo natin. Sa Pilipinas, kung sanay kang naandyan ka every gatherings, every party, di ba? Dito sa abroad ay wala yan, hanggang tawag lang, hanggang video call, yan hanggang panonood lang ng mga pictures ang kaya natin gawin. Kaya sa mga pupunta dito, kailangan i-ready yung sarili ninyo kasi mag-iiba po ang buhay ninyo pagdating dito sa ibang bansa. Bilang isang OFW, lalong-lalo na kung nagtatrabaho ka sa loob ng bahay bilang katulong, kailangan po trustworthy ka, kailangan mapagkatiwalaan ka at kailangan honest ka kasi yung mga ibang amo, wala po yung pakialam sa loob ng bahay kung ano po yung mga wala. Kumbaga, binibigyan ka lang ng pera, ikaw nang bahala mag-manage, na bumili ng mga kulang-kulang sa loob ng bahay, kung ano yung mga dapat mong gamitin sa paglilinis, sa pagluluto, di ba? So, ayan no, bilang isang OFW, kailangan po maging honest tayo para yung tiwala ng mga amo natin buong-buong ibibigay sa atin. And at the same time,
maganda, no? Magtiwala din tayo sa kanila para maging maganda yung relasyon natin. Aba, yan yung po pinaka-importante, yung relationship between employer at saka employee para magiging magaan po yung ating trabaho at ang ating buhay OFW. Shout out everyone! Ayan, dito sa Hong Kong, kailangan smart ka. Kasi aside sa gawain sa loob ng bahay, maghahatid sundo sa alaga, mag-grocery, mag-marketing, minsan inuutusan tayo ng amo natin na pupunta kung saan-saan. Swerte mo na lang kung mayaman yung amo mo, meron kayong driver. Pero pag wala, magko-commute ka kung saan-saan ka pupunta. So, kailangan matalas yung pag-iisip mo, di ba? At lalong-lalo na pag dito ka sa Chinese country, bawal na bawal yung nakasimangot ka palagi kasi para sa mga inchik, lalong-lalo na yung mga naniniwala sa feng shui, malas yun, yung nakasimangot ka palagi. Kaya pagharap nyo yung mga employer nyo, pagharap nyo yung mga amo nyo, kailangan lagi naka-smile para positive para sa kanila yan. Tandaan nyo guys, no, na ang amo ay amo yan. Sila yung nagpapasweldo at dito sa Hong Kong, pag hindi ka nagustuhan ng amo mo, anytime pwede kang i-terminate. Kasi kayang-kaya nila mag-hire ulit ng bagong katulong. So tayo yung magiging kawawa kasi yung pagod, yung effort, yung gastos natin na pumunta dito, mapupunta lang sa wala. So kailangan marunong tayo mag-adjust, marunong tayo mag-isama dito sa Hong Kong dahil tayo ay dayo lang dito at tayo ay nag-a-apply bilang katulong dito. So kailangan smile lang palagi.